Okay, so dito nagsisimula ang ano natin ha, underground cabling system sa may Magallanes Elementary School. So pagkaalala ko dito 2004, 2015, 2014 or 15 sometimes na sa dalawang taon na yan na nagsisimulang ano to dito traffic, nag-uhukay. I mean, nagkaroon na traffic siya dahil sa mga nag-uukay, gano'n, no? Ano natin, mga heavy equipment na. Dahil nga sa nagbabaon sila ng kuryente. Tapos by 2016, first week, first quarter of 2016, dito na natin nakita yung mga kable ng kuryente, dito na natin nakita yung resulta ng pilot pala yun, pilot phase or phase 1 na ginawa ng underground cabling system ng Davao City. So doon nagsimula. Tapos ang phase 2 ay itong San Pedro Street. Yan. So yan yun, no? Underground cabling system phase 2. Tapos phase 3 naman itong si Imrecto. Pero nangyaring mas unang nabuksan, mas unang natapos itong phase 3, itong si Imrecto Street dahil nga sa siya ay hindi ko alam bakit mas lesser ang mga bumabiyahe dito. Tama, no? Parang paggabi na hindi na masyadong matao ang lugar, kaya nakapagbaon sila ng kuryente ng mas dire-diretso compared dun sa San Pedro Street, kasi ang San Pedro Street ay one of the oldest street sa Davao City. So ibig sabihin andun ang pinakamaraming establishments kumpara dito sa Imrecto. So 24/7 yung San Pedro Street na may mga nag-o-open ng mga restaurants, tindahan. Unlike dito sa Imrecto na ang open dito 24/7 ay Dimorvi, mga hotel, convenience store, 7-Eleven sa may bandang unahan, and doon sa may malapit sa Ateneo. So basically konti lang compared dun sa San Pedro Street. Kaya medyo natagalan yung paggawa ng underground cabling system sa San Pedro Street compare kay si Imrecto. So kahit phase 3. And ang phase 4 naman natin na underground cabling system sa Davao City ay ang ating Ramon Magsaysay Avenue. So first ever in the Philippines na magkaroon ng Davao City is the first ever city in the Philippines na nagkaroon ng underground cabling system. Mostly kasi kapag naka-underground cabling system ay nakikita lang yan, no? Implemented lang yan sa mga mayayamang bansa, no? Mga taga first world country, yung mostly mga European or Europe, western part of the world. So syempre, mayroon namang bibida dyan na BGC daw, pinakauna BGC, pinakauna IT Park. Well, pagdating siguro sa mga private properties, mga private entities, oo naman, kahit pa sino na dyan. So, BGC, IT Park ng Cebu, o Ayala, Rockwell, o kasi naman yung mga dyan, mga township, no? Mga business districts. Yan kasi private property. Hindi yan ay initiative, yan ay plano, yan ay creativity ng ng mga may-ari at mga management, no, ng mga kumpanya. So walang kinalaman ang city mayor, governor, o sino pa yung mga local government officials sa mga lugar na yan para magkaroon ng underground cabling system itong Ayala, IT Park sa Cebu, BGC ng Taguig. So dito sa Davao City, baliktad dito. Mas mga hindi man baliktad, kumbaga parang baliktad siya sa ibang syudad. Sa ibang syudad ay nakakatikim lang ang mga tao ng napakalinis, napaka-safety at napaka-aesthetic na daan dahil sa kanilang mga private owners, no, mga private property, mga negosyante, mga business sectors or mga private sectors. So tsaka lang sila nakakaranas ng ganong modern city dahil sa mga yun. Dahil sa Ayala, dahil sa kung sino-sino pang mga
mayayamang mga negosyante, mga firms sa Pilipinas. So dito sa Davao, hindi na kailangan ng mga private properties, hindi na kailangan ng mga business sectors para lang maka-experience sa mga Davaoenyo ng modern type or modern style of city. So meron kaming 911, meron kaming underground cabling system. Kita nyo naman to, di ba? Hanggang dito, underground cabling system pa rin siya. Wala makitang gawad ng kuryente, overhead, di ba? Ang ganda tignan, ang linis. So hindi mo kailangan ng mga ayala dito para sa safety, kasi safety talaga ang Davao City. Malinis, maganda. So yun lang, ano sa tingin nyo. Pero itong phase 4 na ito ay hindi pa siya tapos. Nasa mga siguro sa mga 70% ang natapos pa lang. Ayan nga, may kuryente na. Diba, may manig na overhead wires. So dito siya sa may Samson Polytechnic College of Davao. Ito yung portion kung saan may mga wirings na. Hindi pa lahat pero siyempre saan din ang punta, no? Matatapos din to. Tapos phase 5 naman ay projected to be implement sa Quirino, Ponciano, or kahit saan pa, no? Basta within downtown area pa rin. Ramon Magsaysay Abi. Maganda talaga yung syudad kapag yung isang leader, isang mayor ay inuuna ang serbisyo sa publiko bago corruption, or wala talaga corruption, diba? Magaling mga Duterte. Commendable. Hindi naman yan mananato sa presidential, vice president. Hindi yan makakakuha ng popularity votes, landslide votes kung hindi sila magaling. Kasi mga Pilipino matatalino naman. So, meron tayong taste talaga. Pagdating sa presidente, no? Duterte lang talaga sa kalam. Yan ang lagi kong masasabi. Duterte is very commendable as a public servant. Talagang kapag sila yung leader natin, meron talagang patutunguhan ang ating syudad. So just like Davao City, biggest example. So yun, welcome to Yangorin, DCLA. Ayun pala, Chinatown. So maraming thank you sa pagsama sa aking rides, no? So that would be all. Thank you for watching, and bye bye and ingat.